Maraming ang netizen ang nagsabi, mga kababayan, na bakit daw si General Torre mas nauna pang sinibak kaysa kay bunuan ng sekretary ng DPWH. Actually, mga kababayan, ito na. Speaking of General Torre, ito. Gusto kong pag-usapan nito mga kababayan. Ngayon po, alam ko naman, hindi ko na i-play siguro dito yung sa ating live kung bakit totoo ba na sinibak. Kalat po yan ngayon. Trending po ngayon. Si Diwata na tawag ng mga DDS. And then, ito para sa akin, mga kababayan. Hindi po hangal si Pangulong Marcos Jr. Hindi po siya tanga. Hindi po siya bobo na hindi nag-iisip bago niya sinibak. Ganito kasi, mga kababayan. Sa ngayon po, sa taong ito, sa buwang ito, marami pong dapat palitan na ahensya. Marami pong dapat tanggalin na mga walang silbing itinalaga. Lalong-lalo na yung mga yusik. Pag sinabing yusik, marami po yan mga kababayan. Maraming yusik. Merong DPWH, merong NBI, merong DILG, merong ombudsman. Marami pong bakante sa gobyernong ito. Hindi porke tinanggal si Torre or si General Torre, ay may kasalanan. O di kaya sa kanilang sinasabi na lumalaki daw ang ulo. Lumalagpas daw sa kapangyarihan. Below the belt na daw ang pamamalakad or kilos ni General Torre. Di po ganun yun. Bakit? Ang dalawa na ahensya na sangay ng gobyerno, meron pong dalawa ngayon na babakante. Isa dyan ang DPWH. Alam ko, mga kababayan, kung si Bunuan ay sangkot sa katiwalian dyan sa flood control corruption, may possibility matanggal siya. Pangalawa, ang NBI, nakabakante po. Ang NBI. So, mga kababayan, ang mga DDS tuwang-tuwa. Tinanggal si Diwata. Wala na daw yung pangit. Alam nyo, ang pinakalat ngayon ng mga DDS, mga kababayan, ang sabi nila, ito, matapos sabihin ni Torre na lahat ng adik pangit, tinanggal siya ni Marcos. Yan yung pinapakalat nila ngayon. Simula daw nang matapos sabihin ni General Torre na lahat ng adik pangit, tinanggal daw ni PBBM. Yun ang pinakalat ngayon ng mga DDS. Bakit? Kasi pangit daw kasi si PBBM, kasi nga daw adik. So, kaya daw tinanggal ni PBBM. Alam niyo, sa totoo lang, mga tanga na DDS, si General Torre po, sayang kapag yan ay bitawan mo. Si General Torre po, yan po yung tao na may paninindigan at walang pakialam sa mga taong mga lapastangan, mga kriminal, yung mga balbahutog, mga tambaluslos, mga buang, mga abno, yan po yung tao na kinakatakutan nila. At higit sa lahat, yung may mga kaibigang drug lords. Yung mga may kaibigang nanghahamon, hindi naman sumisipot, isa yan sa kinakatakutan nila. Bakit? Hindi tanga si Marcos na tanggalin yan at hindi bigyan ng posisyon. According kay Remulla, John Vic Remulla, doon sa press con, bago si Torre tinanggal or sinibak, in-interview po siya ng isang newscaster na hindi po porket sinibak si Torre, ay meron po siyang paglalagyan. Sinibak siya ni PBBM pero meron siyang paglalagyan kay Torre. Ito lang, mga kababayan. Ako, hindi ko alam kung anong takbo dyan sa Malacanang, kaya hindi naman tayo parte ng Malacanang. Isa lang naman ang pag-iisipan mo dyan Either papalit kay Bunuan sa DPWH or else papalit sa bilang NBI director kay Jaime Santiago or gagawin siyang anti-corruption czar. Tatlo lang yan. Napatunayan na ni Torre. Yung dalawang magkaibigang isda na mga manyakis,
nakulong. Si Digong, si Kibuloy, sino pa yung pinapakulong niya? Yun pa lang, malaking parangal yun bilang isang highest ranking PNP officials ang makahuli ka ng dragon na bumubuga ng apoy pero transparent, usok lang meron. Si Digong, bumubuga ng apoy. Transparent lang na apoy, usok lang ang lumalabas. Malaking karangalan yun. Kaya hindi yan po pwedeng iiwan ni PBBM nang basta-basta na lang. Hindi niya tatanggalin yan nang basta-basta niya lang. Alamin po natin yan sa mga susunod na kabanata. Maraming bakante ngayon. Ano ba ang sangay ng gobyerno na fit si Torre, NBI Director? Anti-corruption czar, or NBI Director. Pwede din DPWH, pero ang layo, malayo. Malayo, baka sabihin na naman ni GB Ejercito, paano nangyari pulis napunta sa DPWH? Yung DOH nga paano nangyari ang abogado na naging DOH undersecretary? Paano daw nangyari na abogado, tapos, tawag dito, naging DOH secretary. Actually, mga kababayan, ganito po yan Para sa akin, may mga nagsabi kasi na pag NBI director daw, kailangan abogado, may alam ka sa batas. Hindi naman po siguro porkit abogado dapat sa NBI ka. Kung may alam ka naman pagdating, dumaan sa pagiging DILG, tawag dito, CIDG, CIDG director, dumaan sa pagiging PNP chief. So, anong star pa ba? Pulis ka, naging CIDG ka, naging PNP ka, so nag-4-star siya. Hindi katulad kay Bato de la Rosa, 1-star, nagiging 4-star agad. Prinumot agad ni Lolo Digong. Bakit? Kaberk sila Kaya mga kababayan, mga DDS, sorry po, nag-Yakult lang. Hindi po porque tinanggal ni PBBM si General Torre ay magpiesta kayo. Sabi ko nga sa inyo, tawa kayo now, magugulat kayo later. Totoo yan, mga DDS. Tawa kayo now, magugulat kayo later. Sasabihin nyo na naman, eto, hindi to dumaan sa merit. Hindi to dumaan sa merit, kaya prinomot. Magre-react na naman yan. Si Baste Duterte dyan. Eto, hocus-pocus ito. Prinumot, patalon-talon ang posisyon. Kaysa naman katulad kay Bato, ng prinumot ng tatay mo, 1-star naging 4-star bigla. Mas nakakahiya yun. Mas may mga magagaling pa kay Bato na general noon na tinalunan ni Bato kaya na-promote siya at naging PNP chief agad. Isipin ninyo, mas may mga magagaling pa kay Bato at that time. Hindi nyo alam nung si Pinoy ang presidente, si Bato, hangin lang yan noon. Nung naging presidente, sumipsip kay Digong, ayun, naging PNP chief. Totoo yun. Kasi kung tutuusin na, si Bato, supporter talaga yan ni Pinoy. Yan ang totoo Ito, I will tell you, mga kababayan. Balik tayo sa reality. Si Bato po talaga, supporter yan ni Pinoy at isa yan sa mga magiging PNP chief na pinipilian nung administrasyon ni Aquino, ni Pinoy. Ngunit hindi ito napansin, hindi nakarga. Ayun, bumalingbing, dumikit kay Digong, ayun, nagiging PNP chief. Biruin mo yung 1-star, naging 4-star. Buti pa nga si General Torre, nung iprinomote, may mga star. Nag-step by step. Parang do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Andun si Digong at Kibuloy sa kulungan. Yan. Si Bato noon. Dumapi. Kay Digong sumipsip, ayun naging number 1, PNP agad. Naging 4-star.
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag po kayo mag-alala. Mga kakamping at DDS, no? Lalo-lalo sa mga kongresista na concern kay General Torre at sa mga kakamping, huwag po kayo mag-alala. Kung si General Torre nga di ba? Hindi nga na tawag doon, hindi nga namumroblema. Tapos tayo, namumroblema at nasasad. No, maraming bakante dyan. Magulat na lang tayo, magiging corruption czar yan bigla. Tandaan ninyo, ang ombudsman, bakante. Baka may tatanggalin dyan, ipapalit doon sa ombudsman at si Torre ang ilalagay. Dismayado ako, Kent. Bawas 10 points sa akin. Sir Joey Ed, huwag kang dismaya. Hindi naman sinabi ni PBBM na tinanggal kasi may ganito, may ganyan. DDS lang nagpakalat dyan na tinanggal si General Torre kasi di umano lumaki ang ulo. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, puntahan mo po yung opisina ni General Torre kahit nga maglaro kay Jackstone, nakikipaglaro. Puntahan yung opisina ni Torre. Kahit maglalaro kayo ng Jackstone, nakikipaglaro. Kahit mag-ML nga kayo, nakikipag-ML yan hindi yan katulad nung iba na porket general, hindi mo na malalapitan at napakadaming bodyguards. Punta ka doon, makipag-selfie ka. Siya pa yung kukuha ng cellphone at si-selfie sa'yo. Parang si Isko lang. Ganyan si Torre. Magkaiba man sila ng function ni Isko, pero si Isko, si Torre, pareho ugali. Kaya, hindi mahirap lapitan. May picture. 2 joints? Wow, ang mahal cellphone mo ganun yun Cellphone? Ang mahal Sana all. Gaganon yun, di ba? Tingnan si Isko. Lapitan nyo si Isko. Pa-picture kayo. Wow, mas mahal man pa yung cellphone mo kaysa sa akin. Wow, sana all. Ganon si General Torre. Sabi ko sa inyo mga kababayan, si General Torre, kung tutuusin nga, kung patakbuhin yung politiko yan, pwede maging politician yan Mabait na tao yan. Ako nagsabi sa inyo mga kababayan, pero wag mo lang gulatin. Baka pag umiskrima yan, nako, Diyos mio marimar, yung mga Barbie, pag hinulat mo yan si General Torre, ay nako, gaganon ka talaga. Bakit? Nako, walang kwenta yung marami kang tato. Alam nyo mga kababayan, narinig nyo naman sa sabi ni Remulla. Ito, ipakita ko na nga lang sa inyo. Junbic Remulla na si General Torre, hindi porke tinanggal po ni PBBM ay walang paglagyan. Meron po. Ito po Gusto ko lang i-clarify mga kababayan, na si General Torre mismo, ay si Junbic Remulla mismo, nagsabi na hindi po tinanggal si Torre para walang wait lang. Saan ba yun? Dito ata yun. Ito. Pakinig ko sa inyo mga kababayan. Hindi siya tinanggal para lang itanggal na ganun. Meron po siyang, tawag doon, assignment. I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former chief PNP. Ayan. Yes. Okay. The president said that, sir. Yes. Yung usapan niyo. Yes. He is being considered for another position because the president... di ba? He is being considered for another position. Sabi ni PBBM, according sa kwentuhan nila ni Junbic Remulla. Hindi po si General Torre tinanggal or pinalitan. Siya po ay tinanggal at pinalitan kay PNP ngayon, Nartatis, kasi ililipat. Ito klaruhin ko lang. Still believes in his capacity, in his organizational strength, in his vast experience in the service. So the person believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. Kita nyo? Critical position ang ilalagay si General Torre. Naniniwala si PBBM na hindi lang ganun ang kaya or capacity ni General Torre kasi marami naman siyang experience. Di ba? Pero ilalagay siya sa critical
position. So ano bang ibig sabihin ng critical position? Baka mga kababayan, magtatayo ang Marcos ng anti-corruption czar. Kasi critical position eh. Di ba? Sa mga bobo na mga DDS, hindi nila alam yung ibig sabihin ng anti-corruption czar. Anong ibig sabihin ng czar? Yeah? Ang alam nila pag sinabi mong czar, si BP yan, Zara. Yeah? Zara. Yun. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun lang ang aking masasabi. Mga DDS kasi okay magpaniwala dyan. Alam naman natin mga bubo yan, hindi kayo mananalo dyan. Kadalasan sa mga DDS, pandak. Kadalasan sa mga DDS, bobo. Wag na kayo mag-explain. Kaya nga hindi sila tumatangkad eh. Kasi mga bobo, kinain ng kaalaman ang kanilang katawan. Kaya yung nutrients, hinigop ng paa, naging kalyo. Yun, mga kababayan. Kaya mismo si John Vic Rimulya nagsabi, marami po at mataas po ang standard ni Tory at yung capacity niya, marami siyang experience. Kaya po, inilipat siya, tinanggal siya, at pinalitan siya ni Nartatis kasi ililipat siya sa mga critical position. So, ano ibig sabihin ba ng critical position? Ibala siya sa kanyon? Ganun ba yun? Baka pagkaintindi ng mga DDS, mga kababayan, critical position, baka ibala sa kanyon. Hindi po porket critical position ibala sa kanyon, walang ganun. Basta yun lang mga kababayan. Critical position, yung mga critical position, yung katulad kay Kibuloy, ihahatid na sa US. Katulad kay Digong, mamamatay na. Yan yung mga critical position. Pero pag mga critical position, speaking of General Tory na ililipat, hindi po sinabing critical position, ibala sa kanyon. Mga DDS, ganyan ang pagkaintindi agad. Pag sinabi mong critical position, baka ibala sa kanyon. Di ba? O baka doon na siya i-assign sa West Philippine Sea. Baka siya nang ipapalit doon kay Gibo. Bala na. Ma'am Chaicher, hello po at sa Sirisa Force. Sasabihin na naman yan ng mga DDS, critical position, baka ibalas kanyon. Mga DDS wag muna kayo mag-happy-happy right now. Kasi mamaya, magugulat kayo later. Ito, sunod, mga kababayan. Nako, mga kababayan, ito na naman, uulitin ko na naman. Nagsawa na ba kayo kay Digong? Ako mga kababayan, gusto ko na talagang mamatay si Digong.